Dakila mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin na aming mahal na Pastor, Valdez Almeida. Mahal Panginoon, marami pong salamat sa mga unang bahagi ng balagawain na iyong pinagpalat na langisan. O Diyos, patunay na ikaw po ay nalugod sa aming pagsamba. Ikaw ay aming kapiling sa buong magdamag na ito ang pagpupuri. Nakabot niya sa kalangitan ng mga panalangin, mga pagsusumamo, laging mabangon sa iyo. Sa iyong banal na harapan. Maraming salamat po. At narito kami, O Diyos, sa pakikinig, pag-aaral ng iyong banal salita. Ngunit bago ang lahat, minsanan pa, humingi po kami ng tawad, lalo na pong iyabang lingkod, sa lahat ng pagkukulang, pagkakasala, mga kahinaan na pagbigyan, karupukan, di nabantayan. Patawarin mo po kami, O Diyos. Aming dalangin, mahal na Panginoon, pagpalain kaming muli sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Ikaw nga po, Diyos, maglagay ng mga katagal, lalabas sa aking mga labi. Dahil sa ganap pong akin, ako'y walang magagawa. Isang maraming basahan lang sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Buksan mo aming spiritual na kaunawaan, O Diyos. At sa unang dalang aming mahal na pastor, aming sama-samang sinasaway lahat ng hadlang, gawa ng kaaway, demons of destruction, unbeliefs, and doubts, opposing spirit, kasound in Jesus' name. In the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin natin, mahal Panginoon. Makaupo po tayo, mga minamahal. Amen. Bago tayo magpatuloy, I want to give the highest praise, glory, and honor, and power. Thanksgiving and majesty belongs to our dearest Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of the heavens and the earth, the Alpha and Omega, the soon and coming King. Praise the Lord. Give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Valdez Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama dear. Greetings and respect po to all beloved children, to all beloved Almeida family. Praise the Lord po. Gayon din sa ating mga live webcast viewers all over the world. Pagpalain kayo ng mahal ng Panginoon. Pagbati ng isang magandang umaga na sa ating beloved ordained preachers, ang po na kanyang mga mahal sa buhay. Sa lahat po ng kapwa manggagawa, sa lahat ng ginagamit sa banal na ubasan natin, mahal na Panginoon. At sa inyo po, mga minamahal na gising pa, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Buhay na palakpak para po sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating paksa sa umagang ito, mga minamahal, ating pinamagat ng brotherly love. Brotherly love, sa Tagalog, pag-iibigang magkakapatid. Pakibasa ang ating mga talata. 1 John chapter 2 verse 10, sundan agad ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 9. Kindly po. Dito po sa aklat ng Juan 2:10, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya ay walang anumang kadahilanang ikatitisod. Amen. Unang taga-Tesalonica 4:9. Datapwat tungkol sa pag-ibig ng kapatid ay hindi ninyo kailangan na kayo'y sulatan ng sinuman, sapagkat kayo rin ay tinuruan ng Diyos na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Amen. Everybody say Amen. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang banal na salita. Sabi po, mga minamahal ng mga talata na ating binasa, ang sinumang umiibig sa kanyang kapatid ay lumalakad daw po sa kaliwanagan, mga minamahal. At ang sino mang umiibig sa kanyang kapatid ay tumatahan sa kanya ang kaliwanagan, mga minamahal. Everybody say Amen. Wala namang ibang kaliwanagan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag iniibig natin ang ating kapatid, ang ating kapwa, isang tiyak na bagay, mga minamahal, tumatahan ang mahal na Panginoon Jesus sa ating buhay, mga minamahal. Walang duda. Everybody say Amen. Kaya nga sabi po ng salita ng Diyos, ang sino mang umiibig sa kanyang kapatid ay wala siyang makikitang anumang katitisuran sa kanyang kapatid, miski yung kahinaan niya o yung pagkukulang ng kapwa mo. Kapag pala iniibig mo siya ng totoo, mga minamahal, hindi mo pala makikita iyon. Everybody say Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng talata na walang anumang ikatitisod doon sa mga umiibig sa kanyang kapatid. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Sabi ng 1 John chapter 2 verse 10, no, mga minamahal. Ulitin ko lang po, mga minamahal, dahil napakaganda ng talata. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilan ang ikatitisod. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ganoon na lamang ang pagpapatawad ng mahal na Panginoon Jesus sa atin, mga minamahal. Bagamat napakadami po nating kasalanan noon, mga minamahal, hindi po yan tinignan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po ay kanyang pinatawad at tayo ay kanyang inibig, mga minamahal. Hindi pala nakita ng Diyos yung ating mga kasalanang nagpatong-patong, kasing taas ng bundok, kasing lawak ng dagat. Bakit, mga minamahal? Ano ang mayroon sa mahal na Panginoon? Pag-ibig sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Kristiyanong kayang magmahal ng kanyang kapatid sa kahit anumang kalagayan ng kanyang kapatid, siya yung totoong sumusunod sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Siya yung totoong nakakatupad ng mga banal na kautusan ng ating mahal na Panginoon. Maliwanag yan sa Biblia, maraming talata yan, mga minamahal. Kaya nga, magmamahal tayo sa ating kapwa, sa ating kapatid, kahit wala yung pera. Everybody say amen? Mamahalin natin yan kahit wala tayong napapala sa kanila o wala tayong nakukuha, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Minsan nga, kahit hindi na nakakatuwa yung ating kapwa, yung ating kapatid, pero mamahalin pa din natin, mga minamahal. Kasi noong mga panahon na tayo ay hindi kaibig-ibig, tayo rin ay inibig ng ating mahal na Panginoon. Hindi naman sa lahat ng oras at lahat ng panahon tayo kaibig-ibig. Pero ang mahal na Panginoon, patuloy tayong iniibig. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi kung pag-aralan natin ng Bible, mga minamahal, yung Kristiyanong kayang umibig sa kanyang kapatid in any other circumstances po, mga minamahal, siya yung totoong lumalakad sa liwanag, mga minamahal. Everybody say amen. Kahit ano pang kalagayan, anumang sitwasyon, anumang pangyayari, mga minamahal, yung pag-ibig mo sa kapwa mo, yung pag-ibig mo sa kapatid mo, mananatili, mga minamahal. Hindi kayang baguhin ng pagsubok, hindi kayang baguhin ng tampuhan, hindi kayang baguhin ng bagyo, ng problema, ng panahon, lumipas man ng maraming taon, mananatili yung pag-ibig mo sa iyong kapatid. Everybody say, praise the Lord. Kasi mga minamahal, yung pag-ibigan po natin sa isa't isa, yan yung matibay na ebidensya na mayroon tayong malalim na relasyon sa Diyos. Mga minamahal, na tayo'y totoong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kadalasan po kasi ang basihan ng mahal na Panginoon sa paglilingkod natin, hindi lamang yung ating mga mabubuting gawa, mga minamahal. Kasi ang taong walang pag-ibig, pwede siyang gumawa ng mabuti eh. Magpakitang tao, mga minamahal eh. Hindi lamang yung ating mga talento o yung ating pagpapagamit ang tinitignan ng Diyos sa paglilingkod natin. Kadalasan, ang tinitignan ng Diyos sa paglilingkod natin, mga minamahal, kung paano natin itrato yung ating kapatid, mga minamahal. Yan ang tinitignan palagi ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Minamahal mo ba ang iyong kapwa? Minamahal mo ba ang iyong kapatid? Mga minamahal, bukas palad ba tayo sa ating kapatid? Pinapatawad ba natin ang ating kapatid? Yan ang madalas na tinitignan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat marami kang talento, mataas ang iyong pananampalataya, kung wala kang pag-ibig, baliwala ka din sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Tinitignan ng Diyos yung laman ng ating puso, ng ating isip patungkol sa ating mga kapatid. Mapalihim man na tayo may galit, may puot sa ating kapatid, nakikita yan ng mahal na Panginoon. O kahit mapalihim na gumawa ka ng mabuti sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, mas lalong nakikita yan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kaya nga, yung greatest commandments, mga minamahal,
Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. At saka ano yung isa? Love your neighbor as yourself. Everybody say, praise the Lord. Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Pag sinabing love our neighbor as ourself, kung paano natin gustong itrato tayo ng kapwa natin, dapat ganoon din natin itatrato yung kapatid natin. Everybody say amen. Tayo ayaw natin ng nasasaktan, huwag tayong mananakit ng kapwa. Tayo ayaw nating napapahiya, huwag nating ipapahiya yung ating kapwa. Ayaw nating nagugutom tayo, magbigay tayo sa ating kapwa. Ayaw nating nahihirapan tayo, tumulong tayo sa ating kapatid. Everybody say, praise the Lord. Ilan lamang yan, mga minamahal. Kasi kung titignan natin yung ating gusto sa ating physical body, sa ating gusto nating itrato tayo, madami. Mga minamahal, ayaw natin na nahihirapan tayo, ay tumulong tayo sa mga nahihirapan. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, hindi mo talaga magagawa yan kapag wala kang pag-ibig. Sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, kahit pilitin ka pa ng sino mang tao dyan, kahit pilitin ka pa ng pinakasikat na tao sa buong mundo, pero kung wala kang pag-ibig sa iyong kapatid, mga minamahal, hindi mo talaga magagawa ang mga bagay na iyon. Pero kapag may pag-ibig ka sa iyong kapatid, wala nang kailangan pa sino mang sumulat sa iyo. Sabi ng talatang binasa natin, walang sino man na pwede pang magsabi sa iyo. Ikaw mismo magkukusa dahil yung pag-ibig na naramdaman mo sa Diyos, mga minamahal, na panahon na ikaw ay hindi ka ibig-ibig, inibig ka ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Huwag po natin kalilimutan yan, mga minamahal ko. Mga panahon na tayo ay marumi sa harapan ng Diyos. Mga panahon na tayo hindi karapat-dapat. Mga panahon na tayo ay wala pang ambag sa harapan ng mahal na Panginoon. Wala pang silbi. Pero tayo ay niyakap ng pinakamamahal na Panginoon. Tayo minahal, tinanggap ng ating mahal na Panginoon. Huwag po natin kalilimutan yan, mga minamahal. At sa tuwing lagi nating naaalala yan, yan po ay magmamanifesto sa ating buhay at iyan ay ating maisa sa buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung iba, hindi na nagmamahal sa kapatid. Yung iba, nawawala na ng pag-ibig sa kapwa, nakakalimutan niya kung paano siya minahal ng mahal ng Panginoon. Nakakalimutan niya kung saan lang siya nanggaling, mga minamahal. Pero kapag lagi mo naaalala na ikaw lamang o tayo lamang ay dating maruming basahan lang, na pinulot ng Diyos, minahal at pinatawad, binihisan, mga minamahal, grabe ang pag-ibig mo sa iyong kapatid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa totoong Kristiyano, walang puwang ang puot at galit sa kapatid, mga minamahal. Dahil ang galit at puot hindi galing sa Diyos. Maliwanag yan ay galing sa kaaway ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tsaka, wala tayong dapat ikagalit, mga minamahal. Dahil lahat ng programa ng Diyos sa banal na gawain niya, patungkol lahat sa kabanalan, paglilinis, sanctification, salvation, para ang mga Kristiyano sigurado makapiling ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Ma-out of blessing kasi ang Kristiyano, mga minamahal. Imbes na maraming pagpapala ang nakalaan sa iyo, sa atin, nagkakaroon ng hadlang. Mga pakibasa. 1 John chapter 3 verse 15. Pakibasa po, mga minamahal. Dito po sa unang aklat ni Juan 3, ang talata po ay 15. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, at nalalaman ninyong sinumang mamamatay tao ay hindi pananahanan ng buhay na walang hanggan. Amen. Masakit pala, mga minamahal. Everybody say amen. Masakit ito doon sa mga may galit at puot. Pero kapag malinis ang iyong puso, matamis sa iyo ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Diyos ko po, mahal na Panginoon. At nalalaman ninyong sinumang mamamatay tao ay hindi pinananahan ng buhay na walang hanggan. O pag may puot at galit sa ating puso, nag-rapture, hindi ka magmana ng buhay na walang hanggan. Salita ng Diyos yan. Mga minamahal, hindi natin pwedeng baliin yan. Everybody say amen. Subalit, salamat sa salita ng Diyos dahil dito, nalalaman natin kung ano dapat ang ating gawin, mga minamahal. Sa salita ng Diyos, tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon kung ano ang ating dapat gawin para sa pagbabalik niya,
kasama po tayo. Everybody say, Amen? Ganyan kahalaga yung pag-ibig sa buhay ng mga Kristiyano, mga minamahal. Ang napupuot pala sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Kapag pala may galit tayo sa ating puso, may puot tayo sa ating kapwa o sa ating kapatid, yung kasalanan iyan, katumbas na ng pagpatay ng tao o as a murderer na. Mga minamahal, ano ba ang ginagawa dito sa lupa kapag nakapatay ng kapwa-tao? Di ba mga minamahal, noong unang panahon, kung buhay ang inutang mo, buhay din ang kabayaran Noong unang panahon. Sa ating generation, kapag ka-murder, mga minamahal, talagang bilanggo ka ng maraming taon at di lang maraming taon, yung iba habang buhay pa. Ibig sabihin, mabigat siya. Kung mabigat sa batas ng tao, mas lalong mabigat sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, Amen. Alisin natin ang galit at poot sa ating mga puso, mga minamahal, na lalagay sa alanganin ang ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang puwang sa langit ang kasalanan. Walang puwang sa langit ang galit at puot, mga minamahal, dahil ang galit at puot, kasalanan, ang ama niyan, walang iba. Si Satanas na Diablo, nang pasimula pa lang ay nagkasala na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang Word of God ang salamin natin sa paglilingkod. Mga minamahal, kapag tayo nanalamin, halimbawa, lalabas tayo ng bahay, kadalasan mananalamin muna tayo. Everybody say, Amen? Bibihira naman yung, lalo na sa mga babae, hindi po yan lalabas ng bahay nang hindi nagsasalamin. So kapag nanalamin tayo, ano ang ating nakikita? Nakikita natin yung ating sarili. Hindi natin nakikita yung ibang tao. Ano ang nakikita natin? Yung ating sarili. Everybody say, Amen? Nakikita mo, magulo pala yung buhok mo. Hindi magsuklay ka. Makikita mo, gusot-gusot pala yung damit mo. May muta ka pa pala. Ibig sabihin, kapag nakita mo sa salamin yung sarili mo, yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa'yo, na itutuwid mo, naaayos mo. Ganun ang trabaho ng Word of God sa ating buhay. Kapag ka mga minamahal, sinasabi ng Word of God na narito ka, mayroon kang ganito, narito ang iyong kalagayan, sundin natin. Everybody say, Amen. Ang salamin ba nagkamali yan? Subukan mong humarap sa salamin at lagyan mo sulatan mo yung mukha mo ng marker. Pag tumingin ka ba sa salamin, hindi mo ba makikita yung dumi sa mukha mo? Makikita mo yan. Masigit ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dapat minamahal natin yung Word of God. Dahil ito po ang magdadala sa atin sa tunay at buhay na walang hanggan, yung salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, ito yung ating ilaw, ito yung ating gabay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say Amen? Malinaw ang mga salita ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng talata, ang mga mamamatay tao, hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan lalakad tayo ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano yung kalooban ng Diyos? Mahalin mo yung kapatid mo. Mahalin mo yung kapwa mo Kristiyano. Mahalin natin ang ating mahal na pastor and the beloved children. Igalang natin sila. Respeto natin sila. Mahalin natin ang mga nangamumuno sa atin. Ang mga nananalangin para sa atin. Everybody say Amen. Yan ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mamahalin natin sila hindi dahil may nag-utos. Mamahalin natin sila hindi dahil nakuobliga po tayo. Mamahalin natin sila alang-alang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say Amen? Tingnan si Judas, mga minamahal. Sa tingin niya ba, hindi alam ng mahal na Panginoon na si Judas ay siya ipagkakanulo? Ang mahal na Panginoon ay Diyos. Bagamat siya nagkatawang tao, siya rin naman ay Diyos. Imposible hindi niya alam na si Judas ay ipagkakanulo siya. Pero anong ginawa ng mahal na Panginoon? Isinama pa rin niya sa lamesa at kasama pa rin kumakain. Nagsalo-salo pa rin sila. Everybody say, praise the Lord. Ano ay pinapakita ng mahal na Panginoon dito? Kung si Judas nga ay grabe ang kasalanang gagawin niya sa mahal na Panginoon, pero pinahintulot pa rin ng Diyos na sila magkakasamang kumain sa isang lamesa. Everybody say Amen.
How much more kung tampu-tampuhan lang yan. Dapat marunong tayong magpatawad. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, ang kailangan na pag-ibig na hinahanap ng ating mahal na Panginoon, hindi lamang sa salita. Hindi lamang sa dila, mga minamahal. Ang pag-ibig na hinahanap ng ating mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, dapat isinasabuhay natin, napapractice po natin. Everybody say amen. Madali naman magsabi, mahal kita eh. Pero sa dila lang yan. Pero kailangan mong patunayan yan. Ang pag-ibig, hindi lamang salita. Ang pag-ibig, inilalagay sa gawa. Everybody say, praise the Lord. Pakibasa po mga minamahal. 1 John chapter 3, verses 18 and 19. Unong Juan 2, 18 at 19. Pumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Unang Juan 3, 18 at 19 po. Unong Juan 3, 18 at 19. Pumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ininandi laman, kundi ng gawa at katotohanan. Dito'y makilala natin tayo sa katotohanan at papanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ito yung hinahanap na brotherly love ng mahal na Panginoon sa atin. Mumunti kong mga anak, huwag kayong magsiibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng bawat gawa at katotohanan. Everybody say, praise the Lord! Yun yung totoong pag-ibig, mga minamahal. Maka-Diyos na pag-ibig, hindi yung sa salita lamang, hindi sa dila lamang, mga minamahal. Kasi may mga ganyang Kristiyano pa mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, kailangan sa gawa at sa katotohanan. Masasabing totoo ang pag-ibig natin sa ating kapatid, mga minamahal, kapag sinusubok tayo. Everybody say, praise the Lord. Minsan kasi, akala po natin, totoo na yung pag-ibig natin sa kapwa natin. Dahil maglilingkod naman ako sa Diyos, lagi naman akong dumadalo. Pero mga minamahal, hanggat hindi pa nasubok yung pag-ibig natin, hindi pa natin malalaman kung genuine na ba talaga, kung totoo na ba talaga tayong umiibig sa ating kapatid. Kaya sinusubok tayo ng mahal na Panginoon. Minsan may nakakatampuhan tayo, hindi naman maialis yan, nasa mundo pa tayo. Minsan talagang nasaktan ka doon sa taong nakatampuhan mo, pero lumapit sa iyo at humihingi ng patawad. Anong gagawin mo? Tatanggihan mo ba siya o patatawarin mo siya? Doon makikita, mga minamahal, kung totoo na yung ating pag-ibig, mga minamahal. Minsan naman, may lalapit sa iyo na kapatid mo na alam mo naman talaga na itong kapatid na to ay nasa proseso pa ng pagpapala. At tayo naman, kahit paano, may kakayahang tumulong, miski hindi man sa malaking bagay, ano ang gagawin natin doon sa lumalapit sa atin? Tatanggihan po ba natin siya o tutulungan ba natin siya? Everybody say amen! Kayo makasagot niyan, mga minamahal. Ngayon, doon makikita kung totoo na ang ating pag-ibig. Kasi wala kang mapapala doon sa lumalapit sa iyo Pero kapag may lumalapit sa iyo, sis, Brad, regalo para sa iyo kahit hindi mo birthday, mamahalin mo yun. Everybody say amen? Kasi may napala ka. Pero sabi ng mahal na Panginoon, yun na yung gantimpala mo. Inibig mo kasi mahal ka. Pero kapag yung tao, mga minamahal, hindi ka ibig-ibig, wala kang mapapala, wala kang makukuha, pero minahal mo ang reward mo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Di ba? May ganyan pagkakataon sa buhay natin. May mga kapatid tayo, lalapit sa atin, nangangailangan, mga minamahal, at kilala mo naman talaga na siya'y walang-wala, at nasa proseso pa lang ng pagpapala, hindi pa ganoon kalaki ang pananampalataya, at ikaw ay may kakayahan, mga minamahal, hindi man sa malaking bagay, o may isa maliit na bagay lamang, ano ang iyong gagawin? Ano ang iyong isusukli, mga minamahal? Doon makita kung totoo na ba ang pag-ibig mo sa iyong kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Doon na ilalagay into action yung ating sinasabi, mahal ko kapatid ko, mahal ko ang Diyos. Sabi nga naman ng Panginoon kung yung nakikita mong kapatid mo, hindi mo kayang mahalin. Paano mo ako mamahalin na hindi mo naman ako nakikita?
Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May ganyang pangyayari. Kaya naisulat yan sa Bible. Mababasa natin sa mga susunod na talata kung bakit minsan may mga Kristiyano na pinahintulot ng Diyos na lumalapit sa atin, hindi dahil ang Diyos walang plano doon sa Kristiyanong yon, mga minamahal. Pinahintulot ng Diyos yung para makita, to test yung ating pag-ibig ba ay totoo na? Tayo ba ay bumibilang na ng maraming taon? Yung ating puso ba ay totoong umiibig na sa ating kapatid? Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. 1 John chapter 3 verse 17. Pakibasa po. At dito po sa aklat ng unang Juan 3:17. Datapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangailangan at do'y ipagkait ang kanyang awa, papaanong manahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Nasa Bible po, mga minamahal. Datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa. Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Everybody say amen. Kaya pala, mga minamahal, yung mga taong hindi marunong tumulong, bagamat sobra-sobra, wala pala ang pag-ibig sa kanila ng ating mahal na Panginoon. At kapag wala ang pag-ibig ng Diyos sa kanila, isang tiyang na bagay, malabo sila sa buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi naman lalapit yung kapatid mo sa iyo kung hindi talaga nangangailangan yan, mga minamahal. Pero hindi natin itinuturo dito na umasa po tayo sa tao. Everybody say, amen. Minsan, pinahihintulot talaga doon ng Diyos na yung ating mga kapatid ay lumalapit sa atin at kapag nangangailangan sila, para makita ng Diyos yung laman ng ating puso. Everybody say, praise the Lord. Pinahihintulot yan. Kaya nga, nasulat yan, mga talatang yan mga minamahal. Para makita ng Diyos, totoo na ba? Ay, tong anak kong ito, totoo kaya itong umiibig? Padalan ko nga ito ng pulubi. Itong anak ko, totoo na kaya itong Kristiyano? Padalan ko kaya ito ng mabahong pulubi, katok sa kanyang pintuan. Ano ang gagawin mo? Ang baho ng pulubi. Itataboy mo ba? Pero hindi mo alam, sinusubok ka ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kaya mga minamahal, para makita ng Diyos kung totoo na ba ang ating pag-iibigan, sa mga paraang yan, susubukin tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga nung talata, huwag mo nang hintayin na lumapit pa sa'yo. Di ba? Everybody say amen? Huwag mo na palang hintayin. Kung meron ka palang kapasidad, totoong Kristiyano ka, may pag-ibig ka talaga sa kapatid mo, may kapasidad ka talaga. Hindi ka naman makapaglihim sa Diyos. Nakikita ng Diyos ang ating buhay. Mga minamahal. Ikaw na pala yung lalapit doon sa nangangailangan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ayun ang sabi ng Bible Huwag mong ipagkait ang awa sa mga nangangailangan. Everybody say amen. Ikaw na mismo talaga yung magkukusa na lumapit doon sa kilala mo nga nangangailangan para pagpalain ka lalo ng ating mahal na Panginoon. Kasi kapag hindi spiritual yung ating mind, ay isipin po natin, mababawasan ako. Anong mapapala ko dyan? Bakit ko tutulungan yan? Bakit ko siya bibigyan? Pero hindi mo alam, doon ka pala lalong pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi, huwag natin ipagkait yung awa, mga minamahal, kapag nakikita mo. Naalala ko yung patatuan natin mahal na pastor, mga minamahal. Nung medyo pinagpala na po ang ating balagawain, may sasakyan natin mahal na pastor. Kapag may mga kumakatok na pulubi sa bintana, mga minamahal, hindi siya nagbibigay ng barya, buo, mga minamahal. Everybody say amen. Mga minamahal, alam ng mahal na pastor, kawawa yung mga yan Walang matirhan, walang tirahan. Mga minamahal ko, kaya mahal na pastor, ganun yung pag-ibig sa tao. Everybody say praise the Lord. Malakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nakakalungkot kapag may Kristiyano, pinagpala, nakasasakyan, may kumakatok, hindi binibigyan kahit 5 piso, 10 piso. Hindi nakikita ang Diyos sa atin, mga minamahal. Yung iba itataboy pa. Ang baho mo,
O, ba't mo kinakatok yung salamin ko? Bakit mo hinahawakan yung salamin ng sasakyan ko? Nadudumihan. Naku po, mga minamahal, nakikita ng Diyos ang ating buhay. Everybody say, praise the Lord! Kinahabagan lamang tayo ng mahal na Panginoon. Patungkol sa ating mga patotoo noon, tayo noon, walang mga sasakyan, walang mga, ni bisikleta, wala, naglalakad. Ito lang tayo noon, pero tayo pinagpala. Kaya ka pinagpala ng Diyos, hindi para sa sarili mo lamang. Pinagpala ka ng Diyos para maging pagpapala ka sa ibang mga tao. Para maging patotoo ka sa harapan ng mga tao sa sanlibutan na totoo ang iyong Diyos na pinaglilingkuran. Everybody say amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, sabi ng Bible, kapag may kumakatok sa iyo at nangangailangan, huwag mong sabihin, bumalik ka na lang sa ibang araw. Pero, mayroon ka naman palang kayang itulong. Ayaw pala ng mahal na Panginoon yun, mga minamahal. Everybody say amen? Mababasa po natin yan sa Proverbs chapter 3, 27 and 28, pero huwag na nating basahin. Sa bahay nyo na lang basahin. Hahaba tayo. Mga minamahal. Pag may kumakatok, minsan may ganyan eh. Kung hindi man natin kapatiran, kapitbahay, o ibang tao, pero minsan subukin ka pa. Yung taong umuusig sa iyo, siya panghihingi ng tulong sa iyo. Doon yun, mahirap. Ano, kaya mo bang tulungan? Kaya mo ba siyang painumin? Kaya mo ba siyang tulungan sa kanyang pangailangan? Inuusig ka ng taong yon. Everybody say amen? Doon makikita kung gaano naka-genuine ang pagiging Kristiyano po natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero mga minamahal, huwag po natin gawing lisensya yan. Huwag gawing lisensya ng ibang Kristiyano na samantalahin naman yung kabaitan ng kapwa Kristiyano. Everybody say amen? Hindi po nalulugod ang Diyos dyan, mga minamahal. Kapag sinasamantala, mabait to eh. Madaling lapitan to. Dito nga ako lalapit. Madaling kausap to. Hindi ako ipahiya nito. Mga minamahal, ayaw ng Diyos yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang gusto ng Diyos, matuto tayo manampalataya. Huwag umasa sa tao. Mga minamahal. At doon naman sa mga kapatiran, sa mga Kristiyanong maawain at may mabubuting kalooban, maging wise din po tayo. I-test natin ang spirit. I-discern po natin. Baka sinasamantala na po tayo. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi kapag hindi natin sila tinuruan, babalik-balikan tayo yan. Aasa na yan sa atin. Hindi na sa Diyos. Aasa. Kaya tuturuan din natin sila. Habang tinutulungan natin, tuturuan din natin. Sis, Brad, ang Diyos buhay. Kung paano ko pinagpala, kaya ka din pagpalain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siguro, iba't iba kasi yung kalagayan ng Kristiyano, mga minamahal. Mayroong Kristiyano na, kaya siguro, wala pang pagpapala, nasa proseso pa. Sinusubok pa siya ng mahal na Panginoon kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya, kung magpapatuloy ba siya. At kapag nakapasa siya, sa tiyang na bagay naman, bubuhos ng Diyos ang pagpapala. May mga ganong Kristiyano po. Meron naman kasing mga Kristiyano kung bakit matagal na din at wala pa rin pagpapala, minsan baka lumalakad pa sa laman. Yun naman ang problema. Everybody say, praise the Lord. Kaya dapat, palagi tayong nare-remind kung ano ba yung mga gawa ng laman. Para maiwasan po natin. Kasi kapag tayo nakikipamatok, mga minamahal sa mga gawa ng laman, na-out of blessing po tayo. Everybody say amen? Ang katotohanan talaga, nung tinanggap natin si Jesucristo, naglingkod tayo, marami na pong pagpapalang nakapangalan sa atin. Yan ang totoo, mga minamahal. Kaya lamang minsan, tinitingnan ng Diyos yung ating paglakad. Spiritual ba ang ating paglakad? O baka lumalakad tayo ayon sa laman? Kaya nahahadlangan. Kaya dapat palagi nating naaalala yung mga gawa ng laman para kapag naaalala natin, maiiwasan po natin. Everybody say amen. Kasi kapag hindi mo na naaalala, hindi mo maiiwasan. Kaya narito ang salita ng Diyos para laging magpaalala sa atin mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin natin. Galatians chapter 5, 19 up to 21. Pakibasa po. Galatians 5, 19 hanggang 21. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ito ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan,
pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay nito ay aking pinaalala sa inyo, tulad sa aking pagpaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisagawa ng gayong mga bagay ay hindi naghisipagmana ng kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Delikado po yan. Kaya dapat palagi tayong nare-remind na yung gawa ng laman, hindi lamang tayo ma-out of blessing, hindi lamang tayo mahadlangan sa ating mga prayers, pati ating kaligtasan nalalagay po sa alanganin. Everybody say amen. Yan yung sisira. Kapag nakipamatok tayo, mga minamahal, sa gawa ng laman, yan yung sisira sa pag-iibigan ng magkakapatid. Kaya nga sabi ng mga binasa, nagkakaroon ng pagkabahabahagi, pagkakampihan, pag-aalitan, pagtatanim, mga minamahal, gawa ng laman yan. At kapag nakipamatok dyan ng Kristiyano, mga minamahal, nalalagay po sa alanganin ng kanyang kaligtasan. Everybody say amen. Dapat palagi tayo naaalala, teka, lumalakad na ata ako sa laman. Magsisinata agad tayo. Mga minamahal, ingin na agad tayo ng tawad sa ating pong pinakamamahal Panginoon. Mahabagi naman ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Yan mga minamahal, kapag nakipamatok tayo dyan, yan ang maglalayo sa atin sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kaya dapat ni isa man sa mga nabanggit na yan, wala na po sa mga Kristiyano. Everybody say amen? Ni isa, mga minamahal, dapat wala na po tayong nagagawa sa mga gawang laman na yan. Ang sinabi ng Biblia. Everybody say praise the Lord. Dapat, palagi pong nangingibabaw yung ating pag-ibig sa mahal na Panginoon at yung ating pag-ibig sa ating kapwa Kristiyano o sa ating kapwa. Everybody say amen? Kasi mga minamahal, kailangan nating mamulat sa Word of God. Kailangan nating mamulat, mga minamahal ko. Huwag po natin kalilimutan ito. Yung pagtutuwid at yung pangangaral, kabahagi po yan ang pag-ibig natin sa ating kapatid. Para hindi sila mapahamak, para hindi sila malihis ng landas. Everybody say amen? Nakakita ka ng isang bulag, akayin niya yung kapwa bulag niya. Ano mangyari? Para sila malaglag sa bangin. Everybody say praise the Lord. Kaya ganoon ang Word of God. Ganoon ang pag-ibig na makadiyos, spiritual love. Mga minamahal, may pagtutuwid, may pangangaral, para hindi tayo mapahamak. Everybody say amen. Dalawa kasi ang mukha ng pag-ibig. Huwag natin kalilimutan. Mga minamahal, mayroong pag-ibig na karnal. Ano yung karnal na pag-ibig? Yung kapatid mo, may nakikita kang maling ginagawa niya, hahayaan mo lang. Ayoko siyang sabihan. Ayoko siyang isumbong. Ayoko magkatampuhan kami. Karnal po yan. Mga minamahal, hinahayaan mong maglakad yung kapatid mo na parang bulag, papunta sa hukay. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero yung pag-ibig na makadiyos, mga minamahal, kahit masaktan siya, kahit magkatampuhan kayo, ang importante, nasabi mo yung katotohanan sa kanya at hindi siya maipahamak sa apoy ng impyerno. Yan yung makadiyos na pag-ibig o brotherly love. Everybody say amen. Kasi akala natin yung pag-ibig, ayoko magtampo yung kapatid ko. Ayoko siya masaktan. Karnal na pag-ibig yan. Mga minamahal, sabi nga ng Bible, open rebuke is better than secret love. Everybody say amen? Kapag nare-rebuke ka, mahal ka pala nung nagre-rebuke sa'yo. Mahal ka pala ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Alam niyo yung secret love? Yung secret love, yung minamahal mo isang tao na hindi ka humingi ng anumang kapalit. Mabigat yun. Kasi mga minamahal, yung normal lang na love, mamahalin mo yung tao kapag ka, alam mo, in return, na mamahalin ka din. Pero yung secret love, gagawan mo siya ng mabuti kahit hindi niya alam, hindi mo na nga ipapaalam na ikaw yun eh. Everybody say amen. Magbibigay ka sa kanya ng mga bagay-bagay, bibigyan mo siya ng pagkain, ng regalo,
Pag nalaman mo na ito yung paborito niya, pag nalaman mo na kailangan niya nito, bibigyan mo siya ng palihim, pero hindi mo ipinapaalam na ikaw yon dahil hindi ka naghahangad ng anumang kapalit. Ang sabi ng Bible, open rebuke is better than secret love. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin kalilimutan, dalawa ang mukha ng pag-ibig. At ang ating dapat na ipinamumuhay, yung maka-Diyos na pag-ibig. Happy brother, say amen. Pakibasa mga minamahal, last verse na po tayo mga minamahal. I think, yes, huling talata, maganda na po ating mga awit at ating mga manunugtok. 1 John chapter 3, verse 16. Dito po sa aklat ng unang Juan 3, ang talata po ay 16. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat Kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Everybody say, praise the Lord! Grabe, mga minamahal. Tingnan niyo po yung sabi ng mahal na Panginoon. Anong sabi diyan? Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig. Dito pa lang siya makikita. Dito pa lang makikilala. Sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin, walang iba ating mahal na Panginoon. At ano bang sinabi? At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid natin. Everybody say amen. Yung pala. Hindi naman kailangan maipako tayo sa cross. Hindi po yun. Ang ibig sabihin ng ating mahal na Panginoon, ibigay mo yung buhay mo sa kapatid mo. Kapag yung kapatid mo, katulad ng aking nabanggit kanina, kung siya may karamdaman, dalawin mo sa kanyang tahanan, kamustahin mo. Everybody say praise the Lord. Na nalaman mo may problema siya, tawagan mo siya. Iiyak mo siya sa mahal na Panginoon. Kung maaari, pag-ayuno mo, mahal na Panginoon, kabagan mo itong kapatid ko, mahal ko to. Huwag mo siya pabayaan, mapahamak, mahal na Panginoon. Everybody say amen. Huwag yung mahal na Panginoon, salutin mo to. Mahal na Panginoon, pinaiya ko nito. Mahal na Panginoon, maaksidente siya. Huwag ganon. Ang sabi nga ng Bible, yung buhay mo, ibibigay mo sa kapatid mo. Everybody say amen. Diyan pa lamang nakikita yung pag-ibig na tunay, mga minamahal. Alam nyo, mahirap gawin yan kapag wala sa iyo ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin na gawin lahat ng banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo kaya yan sa ganang ikaw lang, mga minamahal. Hindi ba siya yung marami tayong nagawa, matagal na tayo. Kapag nagkukulang ka ng Holy Spirit, hindi mo magagawa ang mga bagay na yan. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Anong ginawa ng ating mahal na Panginoon? Iniwan ang kanyang trono sa langit. Namatay. Tinanggap niya yung kahihiyan, tinadyakan, dinuraan, nilatigo. Anong dahilan ng mahal na Panginoon? Dahil sa pag-ibig. Everybody say amen. Sa pag-ibig sa atin, mga minamahal. Mahal na pastor na lamang. Anong ginawa ng ating mahal na pastor? Iniwan lahat. Napakaganda ng buhay ng ating mahal na pastor. Kumbaga, may future talaga. Pero iniwan ng ating mahal na pastor, pinili, mapahiya, mangaral sa loob ng jeep, mabilad, mainitan, walang makain, manghingi ng pagkain sa palengke. Anong dahilan ng ating mahal na pastor? Pag-ibig sa atin, mga minamahal ko. Iyan ang gusto ng mahal na Panginoon, ating tularan, ating sundan, mga minamahal. Kaya nga kung sa iglesia, mayroong hindi pagkakaunawaan, pag-usapan. Everybody say amen. Ang sabi nga ng Biblia, mangagpaalalahanan kayo at mangag-ibigan kayo, mangagpanalanginan kayo. Dahil dito, makikilala kayo ng sanlibutan na kayo'y aking mga anak, ang sabi ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo na kailangan ipagyabang. Hindi mo lang kailangan sabihin sa buong mundo na ikaw ay anak ng Diyos. Sa iyong pag-ibig, sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, makikita na nila na ikaw ay tunay na anak ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Ang sabi ng Biblia, walang lalong dakila sa harapan ng Diyos, kundi ang pag-ibig, mga minamahal, sa ating kapatid. That you lay your life to your friends, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan. Wala palang ibang lalong dakila dyan. Kahit na ikaw ay nagpo-propesay, kahit ang pananampalataya mo matindi kasi taas ng bundok, pero ang titignan pa rin ng mahal na Panginoon, pag-ibig, mga minamahal ko. Everybody say, praise the Lord.
Kaya kapag meron tayong hindi pagkakaunawaan dito, mga minamahal, miski hindi lamang sa loob ng iglesia, miski sa ating mga mahal sa buhay, ayusin po natin yan. Mga minamahal ko, dahil hadlang po yan sa mga pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Hadlang yan sa mga katugunan ng Diyos sa ating mga panalangin. Ang totoong Kristiyano, mga minamahal, mababa ang loob. Bagamat kahit hindi mo naman kasalanan, sabihin na natin hindi mo kasalanan, pero alang-alang sa Diyos, ikaw ang magpapakumbaba at lumapit doon. Everybody say, praise the Lord! Alam niyo mga minamahal, naalala ko patutuon natin mga pastor, bago tayo umawit, noong panahon daw po ng trials pa, ating gawain, may pumasok na magnanakaw. Sa pastoral, wala na nga mananakaw eh. Pumasok po yung magnanakaw. Nahuli po ng mga beloved workers na brother. Tinali nila mga minamahal. At yung iba, bilang tao siguro dahil nagalit, gusto nilang saktan, ang sabi ng mga pastor, wag niyo saktan. Alagan nyo. Anong ginawa ng mga pastor? Pakainin nyo. Ang sabi ng mga pastor, binigyan pa ng pera ng ating mahal na pastor. Mga minamahal, anong naramdaman ng magnanakaw? Sa tingin nyo, uulit pa siya magnakaw? Hindi na. Nakita niya, may totoo palang mga anak ng Diyos. Hallelujah! Ginawan ko sila ng masama, isinukli sa akin mabuti. Everybody say amen. Kahit hindi ka na mag-preach, mga minamahal, kahit hindi ka na mangaral sa sanlibutan, kapag sinukulihan mo sila ng kabutihan, nakikita sa iyo ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, kung tayo may mga katampuhan, mga minamahal, huwag natin patagalin. Ang sabi ng Biblia nga huwag mong hayaang lumubog ang araw. Everybody say amen. Huwag mong hayaang lumubog ang araw. Ang sabi ng mahal na Panginoon. Ang sabi pa ng Biblia, bago ka maghain ng handog mo sa akin, iwan mo muna. Balikan mo muna yung nakatampuhan mo. Makipag-ayos ka. Everybody say praise the Lord. Dahil hindi tatanggapin ng Diyos ang hain na marumi sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Banal ang Diyos nating pinaglilingkuran. Banal, mga minamahal ko. Hindi dapat matigas ang puso ng isang totoong Kristiyano papuntang langit. Dapat ang Kristiyano mayroong mababang loob, mga minamahal. Dahil ang mahal na Panginoon, napakababa ng loob ng ating mahal na Panginoon. Nung siya'y bumaba sa lupa, hindi siya nagpasilbi. Ang ginawa naman ng Panginoon, siya po ang nagsilbi. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na pastor, wala kang maririnig na sinabi natin, mahal na pastor, na marami na akong nagawa, na ito ang aking nagawa, wala kang maririnig. Sabagamat napakarami ng accomplishment ng mahal na pastor, napakahabang pag-aayon o pagdidisakripisyo, at palaging sinasabi, wala pa akong nagagawa sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Yan ang totoo, Kristiyano. Yan ang totoong umiibig sa Diyos. Habang tayo umaawit, mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Ating bulay-bulayin, mga minamahal. Praise God. Ang ating napag-aralan, mga minamahal. Baliwala. Ano man ang ating marating sa spiritual. Kung minsan nawawala na ang pag-ibig. Nababawasan na ang pag-ibig, mga minamahal ko. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Ating co-preacher, Brother Albert, para sa ating altar call, mga minamahal. Purihin ang ating Panginoon. Bulay-bulayin natin, mga minamahal. Ang awiting ito.
liwanag sa amin at pag-asa, pag-ibig. Patuloy po natin pagbulay-bulayan, mga minamahal, ang mensahe ng ating mga Panginoon. Ito po ang susi sa lahat upang kayo maging mananagumpay na anak ng Diyos, ready sa rapture, sa pagbabalik ng mga Panginoon. Nasa atin dapat ang pag-ibig na hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Sapagat kapag na ito'y wala sa atin, alanganin tayo sa ating kaligtasan. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Bago natin may sagawa ang kalooban ng Diyos, pinakailangan punong-puno ka ng pag-ibig sa harap ng ating mga Panginoon. Sapagat hindi natin may sasagawa ang kanyang banal na kalooban kapag wala tayong pag-ibig na gumula sa Diyos. Hallelujah! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig,
Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal na ungusap ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng mensahe ng kaligtasan na ating napakinggan. Napakalapit na na kanyang pagbabalik. Ito'y biglaan, mga minamahal. Kapag wala sa atin ang pag-ibig na hinahanap ng Diyos, alanganin tayo sa ating kaligtasan, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, ang katuparan ng lahat ng ipinag-uutos ng ating mahal na Panginoon, nauwi lamang sa isa, pag-ibig, mga minamahal. Sabi ng Biblia, pag wala ito sa atin, patingaw ka lang. Patingaw. Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y kinabagan sa panalangin ng ating mga pastor. Nalang araw wala tayo nito, subalit ngayon, tayo po'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kinakailangan na lamang po natin gawin pagpatuloy, humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin kami, pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Kung tayo may nakikita ng Diyos na nakukulangan ng malapain sa atin sa bagay nito, humingi tayo ng habag sa malapang Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. O dakila, mapagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon. Through the first prayer po ng aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, lubos kami pinagpapasalamat sa iyong banal na salita namin na pakinggan. Sa morse ito na nagpapatibay na ang panampalataya, mala Panginoon. Misa na pa, patawarin mo kami kabagan sa morse ito, saan pa kami nasumpukan sa pagkukulang, pagkakamali, pagsalangsang na yung mga anak, mala Panginoon. Patawarin mo kami, kahabagan mo kami, mala Panginoon, na aming patuloy pong may sagawa yung banal na kalooban o Diyos. Dinadalangin namin higit sa lahat aming minamahal ginigalang malapastor Will Estrada Almeda, ang patuloy pong kalusugan, kalakasan, physical, legal, spiritual, mahabang buhay upang patuloy na kami po'y mabaka pa ng panalangin, sikaligtas pa na maraming kaluluwa. Pagpalahay mo po ang aming malapastor, maging lahat mga beloved children, sa lahat mga manggagawa, sa lahat mga kapatid na kapag sumika, pagpalahay mo po, lutasin mga problema, paglamakaramdam, pagtagumpay, pagpalahay mo po kami hanggang sa muli-muli pagkabalik sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray, amen and amen. Praise the Lord, mga minamahal. Ating ipatong ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, dalawang kamay sa mga bigat, mga problema. Isipin natin ang man of God, ang ating malapastor. Pinag-pray tayo, tinilay hands sa morse nito, mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakila mapagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang panalangin po ng aming minamahal, iginagalang malapastor Will Estrada Almeda, kami sumasampalataya, mala Panginoon, sa iyong makapangyarihan banal na pangalan at aming sinasaway, tinatapon sa impyerno ang lahat ng mga demonyo, mga problema, malutas, mga karamdaman, gumaling sa pangalan ni Jesus, hadlang sa mga pagpapala, kasaut, in the name of Jesus. Demons kill all sicknesses and diseases, infirmities cast out, problems solved, vices begun. In Jesus' name we pray. Material, financial prosperity, physical health, spiritual blessing, be blessed, be blessed, be blessed. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po ay tumalon po ang 3 beses kasabay po ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Yung tamang-tama lamang po yung lakas, mga sabay-sabay po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mga Panginoon, kahit binibigay ko ng pong buong magkakataon, bilabi ko.
Praise the Lord. Tayo po yung papatuloy po. Meron tayong baguhan. Mga bisita po, mga minamahal, meron pong 4 na reglamento po ng kaligtasan. Ang ating pinakamamahal po yung Jesucristo. 3 po, bilang tao tayo po magsasagawa. Unang-una po yung panampalataya. Dahil sabi nga po ng Biblia, for without faith, it is impossible to please Him. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa taong walang panampalataya sa Kanya. Ang panampalataya ay makukuha lamang po sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng ating malapang katulad ngayon. Hanggang sa pagtatapos, tinapos niyo po ang gawain, nakapakinig kayo ng mga pinagpalang patutuo at ibanghero kaligtasan na daan upang kayo po'y magkaroon ng panampalataya sa ating mga Panginoon. Pag sinampay ang panampalataya sa ibanghero kaligtasan, ang Diyos Ama sa langit na di nakikita ay nagkatawang tao sa lupa, namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay sa 3 araw upang tayo po'y tubusin sa ating kasalanan at upang tayo po'y mahugasan sa ating buhay makasalanan. Pangalawa ay pagsisi, mga minamahal, pagtalikod, pagkamuhi, paglayo sa buhay makasalanan. Pag nakita ng Diyos ng ating mga puso ay sincero na maglilingkod sa Kanya, tutulungan niya tayo pang ating maisagawa ang Kanyang banal na kalooban. 4 ay ang bautismo sa tubig, mga minamahal. Ito po mga minay napakalaga sapagkat ito po'y maghuhugas sa ating mga kasalanan. Sabi ng Biblia, Acts 2:38, repent every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Pag kayo po'y nabautismohan na, mga minamahal, matatawag na po kayong born again sa Espiritu at katotohanan, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan, at higit pa po dyan, may pagpapala kayong tatanggapin, ang banal na Espiritu na siyang ika-4 na reglamento ng kaligtasan. Kaya sandaling ito, mga minamahal, ang kaligtasan hindi po ipinangako ng Diyos sa araw ng bukas para ipagpabukas. Sabi ng Biblia, now is the accepted time, now is the day of our salvation. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pahintulutan niyo pong pakitaas sa inyo pong 2 kamay, mga minamahal. Ipikit ang ating mga mata, sundan ang panalangin ng pagtanggap ng pagsisi sa harap ng ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa oras nito sa Ebanghelong Kaligtasan na aking napakinggan. Ako po ay sumasampalataya sa iyo na ikaw bilang Diyos, Ama sa langit, na di nakikita ay nagkatawang tao sa lupa, namatay, nilibing, muling nabuhay sa 3 araw, at ang iyong banal dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, nagsilbing paraan upang ako ay mahugasan sa aking mga kasalanan. Mahal na Panginoon, ako po ay isang tao makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo, magmula na ako ay magkaisip hanggang sa oras ito. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan at ikaw na po ang mag-ari sa akin mula ngayon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Gawin pong Kristiyano sa puso, salita, gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, sabi niyo po, Amen. Pag-pray po namin kayo mga minamahal, o po dakilang mapagpala po namin Ama, Diyos na makaparisala, pinakamamalapang yung sinamin po, isang kaloob lang lumapit sa iyo, may kagalakan sa kalangitan, kahit narito po, ang mga minamahal po na yung mga kababayan, tumagkap sa iyo, malapang noon, patawal mo sila at kabagan, bigyan mo silang pagkakataon makapaglingkod sa iyo, isulat mo po kalang mga pangalan sa katamboy sa kalangitan, naway sila po yung magpatuloy maglingkod hanggang sa muli-muli pagkabalik. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name we pray, Amen and Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po kayo mga minamahal at mamaya po, huwag kayong uuwi, huwag kayong aalis, huwag niyong lilisanin na gawain ito na hindi niyo po kumpletong matanggap ang reglamento ng kaligtasan upang kayo po'y lubos, pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon, pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless so much. Bilang ko Preacher Mark Nuwal sa pinagpalang mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tuloy-tuloy po tayo mga minamahal para po sa ating pananambahan Miyerkules, Biyernes at Linggong pananambahan mga minamahal. Tayo po ngayon nagsagawa ng ating Friday overnight service. Tayo pagsisimula po mga minamahal sa ganap ng alas 9 po ng gabi at nagtatapos ng alas 3 ng madaling araw po ng Sabado. This coming Sunday, sa mga hindi po nakapag-overnight na mga kapatiran, ating mo silang paalalahanan na sa darating po na linggo mga minamahal, sila po ay
makasama natin sa pagdalo po natin ng ating pananambahan. Tayo magsisimula po ng alas 9 ng umaga o 9:30 hanggang sa alas 3 o alas 4 ng hapon po yan. Purihin ang ating pinakamamalapay noon at gayon din po yung ating mga Bible study. Tuloy-tuloy din po yan. Maging yung ating jail ministry, mga minamahal. Yan din po inaibalik na po, mga minamahal, ang ating balagawain din po dyan. Mga Bible study po. Tuloy-tuloy po yan, mga minakayat. Ang about natin pagsuporta sa gawain, hindi po yan nababaliwala sapagkat yan po ay nagagamit sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay noon. Kaya ang ating balagawain sa dako ng Kandapa at maging sa dako po ng San Rafael at sa dako ng San Ildefonso Outreach, patuloy na pinagpapala sa unang dalangin po ng ating dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Purihin ang ating mga Panginoon, kahit kung wala na pong karagdagan po para po sa ating mga announcement, tayo po lahat mga minamahal ay tumayo na po at magpasalamat para sa katagumpayan ng balagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Unarin na po ang ating mga kapatid, beloved Brother Ryan Canteros para po sa ating closing prayer, mga minamahal. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Beloved Brother Remigio Herrera, praise the Lord, para po sa ating closing prayer. Manalangin na po tayo mga minamahal para po sa ating pagtatapos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo pisama-sama magpasalamat sa matagumpay na balagawain na pinaloob sa atin natin pinamahal Jesus. Praise the Lord. Opo, dakilang Diyos, pagpala namin lahat aming pinamahal Jesus. Sa unang dalangin namin, Beloved Pastor Estrada Almeida, maraming salamat mga Pinoy sa gintong pagkakataon ito. Muli mo tinipon, pinagsama-sama sa umagang ito, pampurihin at sambahin sa Espiritu Katotohanan. Maraming salamat mga Pinoy sa patuloy paggabayat, paglangis sa bawat bahagi ng iyong balagawain ito nung pinagpalat nilang isan simula sa mga papuring awitin, sa mga buhay na patotoo namin napakinggan na nagsilbing kalakasan na aming panampalata sa iyo. Sa patuloy nagkakalab sa iyong balagawain na siya susi na pagkapala, maging sa banal at matamis na presensyang patuloy mong pinadadama sa bawat sa amin. Patuloy lamang kasama ka namin palagi, mahal Panginoon. Higit sa lahat aming pasalamatan, mahal Panginoon. Ang Ebanghelyo ng kaligtasan namin napag-aralan sa umagang ito, naway naging karagdagang kaalaman namin sa patuloy na yung paglingkod sa iyo hanggang sa muling pagbabalik. At dalangin din namin, Panginoon, kung paano po narating na ligtas sa lagon ito. Muli mo kaming balik na ligtas sa aming mga kanya-kanyang tahanan, ng gabay at pag-iingat, maging sa mga sakyang gabay at pag-ingatan niyo po sila, mahal Panginoon. At susunod na araw banal na gawain, muli mo ibalik ang bayad sa amin. Ito po amin samot panalangin sa matamis at pagpapayara pangalan Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Magkamahin po ang bawat isa. We love you so much, but our dearest Jesus loves you more. Meron po tayong lay hands.